24 hours walang ligo. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's ka-vlog-vlogan nga mga kabads, isi-share ko sa inyo yung mga kaganapan namin dito sa Bicol. At syempre, ang unang isi-share ko sa inyo, yung unang araw namin dito. Pagkarating nga namin sa bundok, kape agad ang hinahanap ko. At alam nyo na, pagkatapos ng kape, naku, kailangan kong maupo sa aking trono. Matras na yung tae ko. Alam nyo ba mga kabads, dito na rin ako lumaki sa Bicol. O sige na nga, magkikwento lang ako ng saglit sa inyo tungkol sa buhay ko. Grade 3 nga ako nung first time ko makapunta dito. Lumipat nga kami dito at naging transfer nga ako. Dahil minsan, may mga hindi tayo inaakala at hindi rin natin ginugusto na nangyayari sa buhay natin. Ito yung mga panahon na mas sinusubok yung mga magulang ko. At isa nga yun sa mga dahilan kung bakit napunta kami dito sa Bicol. At naging transferee student nga ako nung grade 3 ako dito. Pero alam nyo ba, ang laking pasasalamat ko nung napunta ako dito dahil marami akong natutunan sa buhay. Samantalang nung nasa Pampanga ako, nung mga elementary pa lang ako, ang baon ko lampas 50 to 100 pesos. Pero nung dito na ako nag-aaral, nakikita ko yung mga kaklase ko, yung mga kasama kong estudyante. Minsan walang baon, minsan piso, at malaki na yung 5 piso. Alam mo yun, sa simpleng baon, makikita mo yung pagkakaiba ng buhay at dapat akong magpasalamat. Ito yung lugar, ito yung panahon, kung saan masasabi ko talaga na hindi biro ang buhay. Ito yung mga panahon na sinusubok rin talaga yung pamilya namin. Dito ko na-experience na wala akong ibang pipiliin kundi kailangan kong gawin. Dito talaga ako natutong tumulong at magtinda ng mga kakanin. Samahan si mama sa tabing dagat maghanap ng gulaman para itinda. Dito ko nasubukan magtanim, mag-ani ng palay at mangisda. Sa pagpasok sa paaralan, napakalayo rin ang lalakarin. Pero kahit ganun yung buhay, naging masaya naman ako dahil sa mga naging kalaro at mga kaibigan ko. At ngayon nga, yung mga naging kaklase, mga kaibigan ko, may kanya-kanya na ring buhay. Pero grabe talaga, iba talaga yung buhay dito sa probinsya. Hindi ganun kadaling maghanap ng pera, pero yung simpleng buhay, mahahanap mo dito. Pero ang hindi mo maipagpapalit kung paano ka tanggapin ng mga tao. Kung paano sila kasaya na makita kang muli. By the way, itutuloy ko nga lang yung kwento ko sa inyo. Total wala rin naman ako masabi sa vlog na to. Ay nako, kung alam nyo lang, hindi ko talaga alam paano ko uumpisa ng vlog ko dito sa Bicol. By the way, may mga nagtatanong nga kung saan kami sa Bicol at dito nga kami sa Camarines Norte at dito kami sa may parte ng Mercedes. Una nga namin pinuntahan ay sa Tumandok, dumaan kami sa Balite at ngayon naman nasa Banasi na kami. At alam ko naman iba sa inyo, hindi nyo alam yung sinasabi ko, wala lang, share ko lang. At dito naman nga sa lugar na ito, pupuntahan namin si Nanay Sonia. At ito na nga, isi-share ko nga sa inyo, bumalik naman ako dito nung 3rd year high school na ako. Parang napansin ko, no, pumunta ako dito, first time kong pumunta nung grade 3 ako, tapos umalis din kami nung grade 4 ako. Ano ba? Share ko lang. And here, nandito na nga kami sa lugar ni Nanay Sonia. At ito nga ay ginawang bahay bakasyunan kapag may bumibisita, dito natutulog. By the way, nung nag-high school na nga ako, hindi na ako dito tumira, kundi sa Manggisok na. Sure ko lang, it's another place, pero dito pa rin yan sa Bicol. Sa mga oras nga ito, dahil wala nga kuryente, kailangan nga namin pumunta sa Manggisok. At ito na nga, ipapakita ko na sa inyo. At buti na lang talaga, nandito si Tita Dang to the rescue. At panibagong barangay naman nga, ang dinadaanan namin ngayon. At dito nga, dadaan naman kami sa may Mambulo. Sa totoo lang, nahihiya akong bumati sa mga nakikita ko sa daan kasi hindi ko naman alam kung natatandaan pa nila ako. Dahil alam naman natin, minsan sa probinsya, kapag hindi ka namamansin, akala nila nagmamalaki ka na. Kaya sana, naiintindihan ng iba. Sobrang hiya lang po talaga ako. Mukha lang pong makapalang mukha ko, pero ang totoo, introvert na po to. Pwede nga. At eto na nga, nandito na nga tayo sa Manggisok, ang lugar kung saan hinubog lahat ang aspeto ng buhay ko. At dahil nga dito na ako nagdalaga, nako, dito na rin ako nagpasaway. Pero sabi nga, nangyari na ang nangyari, at least marami akong natutunan. At tulad nga ng sinabi ni mama sa akin, tulad ng pag-unlad ng Manggisok, sabay kaming umuunlad. At sa totoo lang, medyo malaki-laki na nga rin ang pagbabago dito. At masaya nga akong makita ito at sana'y masaya rin si Manggisok para sa akin. By the way, ito nga yung naging bahay namin dito sa Bicol. Malaki na rin nga yung pagbabago. Nakakatuwa nga na napakaganda dito pumasyal at magbakasyon. At meron pa nga ditong
mini swimming pool si nanay. At dito nga hindi rin namin malilimutan na bisitahin yung nagpapautang sa amin noon. At dahil nga sa tindahan na ito, nakasurvive din kami. Ang sarap lang sa feeling na may mga nagmamahal at nakakamiss sa'yo. Sa totoo lang, marami akong taong dapat pasalamatan. Marami pa akong mga gustong puntahan. Kaso nauna yung hiya ko at iksi ng panahon. Pero siguro okay na rin yun. Dahil alam ko, hindi pa ito yung huling pagkakataon. At sana, sa muling pagpunta ko rito, hindi na mauuna yung hiya ko. Hindi na kayo ko ang ulo ko. At i-charge ko ng matagal yung social battery ko. At yun, hanggang sa muli. Finally, Manggisok, nagkita tayong muli. At ito na nga, babalik na kami sa bundok at ginabi na nga kami ni Tita Dang. And let's have part 2!